Mabubuhay ako magdamag sa isang islang pinagbabawal ang pasukin ng militar na may nakakatakot na park. Inabandona, hindi pinapapasok at pinaniniwala ang pinagmumultuhan. Pinagmumultuhan daw ito. Kailangan naming manghuli ng sarili naming pagkain. Pero pagdating ng gabi, haharap kami sa panibagong problema. Grabe, nakakagulat. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Mga tol, naglakbay tayo hanggang dulo ng mundo para marating ang malalim na asul na karagatan. At ngayon, mararanasan natin ang ilan sa pinakawalang kapantay na mga isla sa buong mundo. Ang mga lokal sa pangunahing isla ay hindi nga naglalakas loob na pumunta sa mga islang ito, mga tol. Dahil may mga kwento ng kamatayan, multo at kung ano-ano pang kababalaghan. Ang ito ay kasalukuyang pinamumunuan ng militar, kaya wala tayong tsansa na makapunta doon ng walang handog. Ganyan talaga ang paraan para payagan ka makapasok sa isla dito. Kailangan nating tingnan kung makakahuli tayo ng kahit anong pagkain na maibibigay natin sa kanila para payagan tayo mag-explore sa isla. May dala rin tayo maraming sigarilyo at kaunting pera. Mga pare, wala talaga akong ideya kung ano ang mararanasan natin ngayon. Pero medyo kinakabahan ako. Pwedeng maging sobrang wild nito. Magpapalipas tayo ng gabi dito para makita kung ano ang pakiramdam. Sana makakuha tayo ng magandang huli. Tara na baby, panahon na para mangisda. Susubukan talaga nating kumbinsihin ang militar na payagan tayo mag-explore sa mga isla. Literal na nasa gitna tayo ng kawalan ngayon. Kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon. Pero nandito tayo para dito. May bisita tayo. Tignan mo to, papunta pa lang tayo sa isla. Woohoo! Uy, ayan siya! Tignan mo siya! Oh! Nasa tabi lang natin siya, ang astig nun. May mga kwento tungkol sa mga kakaibang nangyari sa islang ito ilang siglo na ang nakalipas. At maraming tao sa mainland ang naniniwala na pinagmumultuhan ang islang ito. Kaya ngayong araw, susubukan natin yan. Mission number 1, kailangan muna nating tingnan kung makakakuha tayo ng pagkain. Kapag nagawa na natin yon, pwede na tayong pumunta sa isla at doon malalaman pa natin kung bakit sinasabing pinagmumultuhan ang lugar na ito. Hindi ko alam kung ano makikita natin sa islang ito. Hindi ko alam kung makakakita tayo ng mga buto, mga labi ng tao o kung ano-ano pa. Papalapit na tayo ng kaunti. Ay grabe, muntik ka nang mahulog sa bangka. Papalapit na tayo ng kaunti. Mukhang may mga bakura sa baybayin dito. Sa tingin ko gusto ng kapitan na lumuso ako sa tubig, tingnan kung makakahuli tayo ng isda. Nasa isla lang ngayon ang base militar. Kita mo yon sa malayo. Mula doon, sana makakuha tayo ng mga hayop na magbibigay sa atin ng access. Dala-dala ang sibat pang isda, tatalo na tayo sa tubig. Panahon na para tingnan kung makakakuha tayo ng pagkain. Kailangan natin kumuha ng handog na pampalubag loob. Tara na, sige, narating na natin ang isla. Tara na. Ayos na maliit na Joby. Sa totoo lang, habang lumalangoy pa ako doon at kinailangan namin pumasok sa isla dahil may ilang tao na nakatingin sa amin. Nakakuha ka ng isang maliit na isda, maliit na jobfish na ibibigay natin sa kanila. Sana payagan nila tago mag-explore dito at makita kung ano ang itsura ng lugar na to sa mga susunod na oras habang lumulubog ang araw hanggang sa gabi. Tingnan mo kung gaano kaganda ang lugar na to para sa tinatawag na minumultong isla. Ang ganda talaga ng lugar na to ngayon.
Ito ang army base dito sa taas pagkatapos nating mag-report. Oh, at pwede ba tayong mag-picture o hindi? Kaya kailangan nating alamin kung pwede tayong mag-video o hindi. Baka hindi nila tayo payagang mag-video dito mga pare kasi halatang maraming aktibidad ng army dito. Nagtitraining sila at lahat. Pero ang isla na to ay talagang walang nakatira. Sila lang talaga ang nakatira dito. At may medyo malupit na kwento tungkol dito na ikukwento namin sa inyo mamaya. Pero sa ngayon, kailangan muna namin mag-sign in, tingnan kung papayagan ba nila kaming mag-video at gawin ang lahat dito. Baka nag-ensayo sila? Sige, dito lang tayo maghintay. Gusto nila na nag-video tayo. O, parang ayaw naman talaga nila mag-video tayo. Uy, kuya, nagdala kami ng isda para sa'yo. Para sa'yo? Uy, basta. Australia, kapatid. Pwede tayong sumakay ng bangka dyan. Anong pangalan mo? Diki. At ikaw, marine ka dito. Ikaw ba, marine ka ba? Nagsasanay ka dito? Oo, para sa Army ng Indonesia. Sige. Gaano na sila katagal dito? 1 taon na. 1 taon. Walang babae, tol. 1 taon. Walang babae. Walang babae. Matagal na may nagsabi na maraming namamatay dito or kung ano man, parang lawa na may bangkay or parang ganon. Narinig mo na ba ang kwentong yon? Oo. May nagsabi na parang minumulto daw ang isla na to, parang ganon. Ano yon? Oo. Minumulto daw ito. Oo. So baka may mga bangkay na doon? Parang mga bungo at mga buto? Oo, sige. Ayos, mabuting malaman yan. Aalamin natin kung haunted ba talaga ang lugar na to o hindi. Alam mo ba yung Blood Lake dito? Alam mo yung Lake One Lake? Duguwang Lawa? Oo, Duguwang Lawa. Alam ko. Alam mo? Oh, maraming tao namatay doon o parang ganon. Oh, may alamat na may 1,000 euro ng ginto. Maraming taga-baryo ang namatay sa lawa na to. Oo, kaya sabi nila, hindi magandang mag-camping dito kasi mabigat ang enerhiya para maraming multo, mga ganong bagay. Parang may masasamang espiritu. Masamang enerhiya? Masamang enerhiya. Siguro pag dumilim, nakakatakot dito. Sige, malalaman natin. Salamat mga boss, salamat. Salamat mga boss. Enjoy nyo ang isda nyo, ha? Maraming salamat. Sige. Ayon sa kanila, dati raw dito nagkaroon ng malaking digmaan at wala silang mapaglagyan ng mga bangkay. Kaya ang ginawa nila, halos itinapon nila ang mga bangkay sa gitna ng isla na to at dito nabuo ang isang napakalaking parang libingan. At nakita nyo naman, naniniwala sila na may kakaibang enerhiya at mga espiritu at kung ano-ano pa, syempre mula sa mga taong napatay na nagmumulto raw sa islang ito. At siguro dahil nga kami to, susubukan naming alamin kung totoo ba talaga ang mga bagay na to o hindi. Sa ngayon, siguro sumakay muna tayo sa bangka, mangisda, tingnan kung makakahuli tayo ng kahit anong pagkain. Halos wala kaming dalang pagkain sa misyon na to. At pagkatapos, papasok tayo sa gabi para alamin kung ano ba talaga ang meron sa lugar na to. Tinatamasa ko lang ang magagandang vibes. Sana mamaya hindi maging mabigat ang pakiramdam dito. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Medyo natakot ako sa mga sinabi ng mga yon tungkol sa mga kakaibang espiritual na bagay. Pero tara, sakay na tayo sa bangka, manghuli tayo ng isda. Sakay ka na dito. Kailangan muna natin kumuha ng pagkain. Tapos, aalamin natin kung pinagmumultuhan ba talaga ang lugar na to o hindi. Hindi ko alam kung bakit ako natatawa.
Ayos mga tol, nakuha na natin ang isda natin. Panahon na para pumunta sa isla, magpaapoy, at alamin kung pinagmumultuhan nga ba talaga ang lugar na to o hindi. Papunta na tayo sa dalampasigan na yon. Ang ganda ng itsura, pare. Magpapahinga muna tayo ng ilang oras, magpapapoy para makapagluto, kakain ng isda at maghahanda para sa gabi. Oh, tingnan mo si Kapitan. Binigyan ako ng trabaho. Ay tol, ay niloloko mo ako. May Nautilus na inanod sa dalampasigan. Malaking lumang fossil. Hindi tama ang pakiramdam ko sa lugar na to. Nung dumating tayo kanina, may kakaibang enerhiya talaga dito. At yung katotohanan ng mga sundalo lang ang nakatira dito, grabe, sobrang kakaiba talaga. Hindi ko alam kung ano ang mga makakasalubong natin ngayong gabi, pero parang kinakabahan na agad ako. Mahirap ipaliwanag ang bilis ng tibok ng puso ko. Ayan yung mukha ng sundalo sa likod ko. Nangongolekta lang ako ng maraming kahoy dito sa mga palumpong. Ilagay natin sa loob at subukan nating magpaapoy. Sige, nandito na ang maganda nating jobfish na nabaril natin kanina. Isa sa mga paborito kong kainin na isda sa buong dagat. May dala akong bakal at flint. Papalabasin ko ang apoy dito at lulutuin na natin ang isda natin. Ayos, nakuha na natin. Oo! Woo! Ay, Diyos ko, trabaho, naluluto na sa baga. Grabe ang init yan sa akin. Sa totoo lang mga pare, wala nang masasarap pa sa sariwang isda na niluto sa apoy habang palubog ang araw. Sumisid ako buong araw at hindi na ako makapaghintay na tikman to. Panahon na para linisin tong isda na to. Tatagyan ko lang ng kutsilyo mula sa puwitan nito paakyat sa ulo. Kita nyo, nabuksan na natin. Ay, punong-puno ang tiyan niya, may kinakain siya. Malaking hiwa lang ng ganyan at tanggalin lahat. Pero yan ang lukab ng tiyan niya. May laman sa loob nito. Tingnan natin. Grabe pare. Oh, tingnan mo yan. Maliit na triggerfish na kinakain niya, maliit na leather jacket, ang astig nun. Sige, sinusubukan ko lang idikit ng husto ang kutsilyo ko sa gulugo dyan. At ang ginagawa ko ay binubuklot ko lang ng pahapay ang laman nito. Kita niyo dyan, nabuklat na natin ng pahapay ang isda natin. Handa na yan para ilagay diretso sa pagluluto. Para lang talaga siyang malaking plato ng karne at yan ang ilalagay natin sa ibabaw ng apoy. Akit ako sa mga palumpong at gagawa ng isang rack kung saan natin may lalagay ang isda natin. Lahat gusto ng magandang rack. Ayos mga pere, nagluluto na ang apoy natin ngayon. May 4 piraso ng kahoy sa paligid ng apoy. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng magandang rack kung saan natin ilalagay diretso ang isda natin sa ibabaw. Ilalagay ko ito na nakaharap ang balat pababa, ganito lang. At dahan-dahan itong maluluto. Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa mga pare ay dahil pinapahintulutan itong bumuka ang laman ng isda. Sa halip na protektahan ng balat ang laman, talagang nakabuyang yang ito. Kaya dapat mabilis itong maluto. Grabe ang ganda niya, tingnan. Buong araw akong sumisid mga pare at sobrang gutom ko na ngayon. Ang huling gusto kong gawin ay ang mag-survive sa islang ito na puro multo ang nanggugulo sa akin buong gabi. Pero nandito tayo para dyan. Nakakabaliw isipin na may mga taong nanirahan dito noon. At dahil siguro sa hindi tamang pagtatapon nila ng mga bangkay, napagdesisyonan nilang umalis dito. May ilang tao sa mainland na nagsabi sa akin na huwag akong pupunta rito. Malalaman natin paglubog ng araw kung talagang nakakatakot ang lugar na to o hindi. May kakaibang pakiramdam ako ngayon na parang may hindi tama sa lugar na to. Hindi siya magaan sa pakiramdam. Mabigat ang pakiramdam at hindi ko talaga alam kung ano ang iisipin o gagawin ko tungkol dito. Pero habang lumalalim ang gabi, sasabihin ko lang sa inyo kung ano talaga ang nararamdaman ko. Sige mga pare, ang isda natin ay niluluto na siguro mga 30 minuto na ngayon. Tatanggalin na natin ito sa apoy. Ay hindi. Ang ganda ng itsura nito pare. Sige, dadalhin na natin ito sa tabing dagat. Mahaba ang araw natin sa pagdadive at hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Sige, subukan na natin. Tignan mo yung laman na yan. Grabe, hindi ka panipaniwala ito pare. Kita niya naman, palubog na ang araw sa may abot-tanaw. Kakainin ko na itong pagkain, mag-e-enjoy ako at maghahanda para sa gabi. Halika na kapitan, halika, sumama ka at mag-enjoy tayo. Ayos yan. Sige, masarap di ba? Ang green jobfish, laging swak sa panlasa. Kung may mangyaring kakaiba mamaya, siguraduhin mong handa ang bangka, ha? Oo, sige. Ayan na ang araw oh, huling mga oras na ng liwanag. Kailangan nating alamin kung saan tayo matutulog dito sa isla. Maganda ang pagahon, kaya hindi natin kailangan mag-alala sa ulan. Na isang magandang bagay. Sige, dito na ang kampo natin ngayong gabi. Kukuha pa ako ng kaunting panggatong at sisiguraduhin kong maganda ang apoy natin. Sige, palubog na ang araw sa abot-tanaw. Ang saya ng pakiramdam ngayon. Hindi ko alam kung minumulto ba ang lugar na to mga tol. Hindi ko rin alam kung naniniwala talaga ako sa mga ganyang bagay. Kung may mangyaring kakaiba, sigurado sasabihin ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung saan ko balak matulog ngayong gabi. Dito sa mga palumpong na to, may parang maliit na setup na halatang ginawa ng army. Parang tambayan lang. At dito ko balak matulog. Pwede ka lang magpahinga dito ngayong gabi.
Sa totoo lang, hindi naman masama. Ipapakita ko sa inyo ang tanawin na meron ako dito. Tingnan niyo to. At dito lang ako magpapahinga. Sobrang pagod na ako. Siguro mga alas 8 na ngayon. Madilim na ng mga 1.5 oras at mukhang ayos naman ang lahat. Wala namang kakaibang nangyari talaga. Nagpapalipas lang ako ng oras dito sa maliit naming kubo. Sana, tuloy-tuloy lang na ganito. Anong kabalbalan yon, pare? May narinig talaga akong kung ano sa mga palumpong. Hindi ako nagbibiro. Sigurado ka ba? Oo, tol. Sumpa ako. Wala naman akong nakita. Wala talaga, tol. Hindi ko alam kung may hayop or kung ano man yon. May kung anong nandito sa taas. Parang may narinig akong ingay dito mismo sa palumpong na to. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang to ngayon o anong nangyayari, pero may narinig talaga ako dito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, tol. Teka. Ano yon, tol? Teka, ano yung ingay na yon? Ang labo noon, tol. Tara na. Teka, kunin mo yung bag mo. Kunin mo na. Aalis na ba tayo? Pare, nasaan si Kapitan? Nasa bangka siya, tol. Pwede ka matulog sa bangka. Tara na. Sige na, bilisan mo. Teka, nakuha mo na ba lahat dyan? Hindi ko pa naranasan yon dati. Parang nanlamig lahat ng katawan ko, kinilabutan ako, at nilamig talaga ako, tol. Tapos parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Tara na. Tol, kailangan nating gisingin si Kapitan. Oo, ayos lang, tol. Wala akong pakialam. Aalisin natin siya rito. Tara na. Tol, ang sarap sa pakiramdam na nasa bangka tayo. Ayos, tol.